Trabaho ko ang magpatigil ng sandali. Dahil dito, nasilayan ko na ang iba't ibang klase ng mga mukha. Ang iba't ibang klase ng mga tao. Ang mga naghihintay. Ang nagmamahal. Ang umaasa. Ang aktivista. Ang palaban. Ang mga matatalino. At ang nagpupumilit maging matalino. Ngunit hindi sila ang nais makuha ng aking mga mata. Hindi sila ang target ng lente ng aking kamera. Ang nais ko lang naman ay masilayan ang natatangi mong mukha. Teka, Selena. Tara, laro tayo. Nagugutom ako eh. Hindi na naman kasi ako inalagaan ng mga magulang ko. Tulad ng dati, magkaaway na naman sila. Sino to? Bamalay ko. Ewan ko sa'yo, ito yung bahay. Sino to, ha? Sino to? Ayan o, kitang-kita o. Sino to? Ha? Magsabi ka ng totoo, magsabi ka ng totoo. Ano ba? Niloloko mo ako harapan o? Sino to? Magsabi ka ng totoo, ha? Teka, Ano ba? tumigil ka nga. Hindi ako titigan, hindi mo ako Akin sinasagot. na to. Sino yan, ha? Aray, ah! Ano ba? Ano? Ha? Tumigil ka. Pwede ba? Wala akong babae, okay? Sawa lang kita. Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Okay? Ngayon, tumigil ka. Ulis ka! Ulis ka! Lagi na lang silang nag-aaway. Buti na lang nandyan si Kuya Tony. Naalala mo pa kaya siya? Kuya Tony, pa-picture naman kami. Bakit na dyan? Sure picture? O, sige ha. Smile kayo ha. 1, 2, 3. And then, sabi na, islang video ko sa inyo picture ha. Di bali po, Kuya Tony, pag-ate-ate lang naman. O, sige. Bigay ko na sa inyo mamaya. Okay? Kunin lang ako. Alam mo, paglaki ko, gusto kong maging si Kuya Tony. Ano yun, magpapapicture ka sa parke? Pwede din. Bata pa nga tayo. Natupad ko ang pinangarap ko. Pero kahit kailan, hindi ko alam kung ano ang pangarap mo. Naghihintay ka kaya sa pagdating ko? Alam mo kayang uuwi ako? Alam kong hindi ka kusang palalapitin sa akin ng tadhana. Malaki ang kasalanan ko sa'yo dahil umalis ako ng walang paalam. Hindi ko rin naman alam na ako ay aalis. Anak ha, sana maintindihan mo si nanay. Mahal na mahal kita. Tatandaan mo yan. Mrs., handa na po ba talaga kayo ipaampon ng bata? Kung hindi pa naman po, pwede pa po natin kausapin yung mga aampon sa kanya. Hindi. Mas maaga, mas mabuti. Baka makita siya ng asawa ko. Sinasaktan siya ng asawa ko eh. Mrs., hindi po biro ang layo ng Amerika. Ang mga ampon po sa bata, lumalagi sa Amerika. Baka hindi niya na siya makita. Alam niyo po, hirap na po ako. Hindi ko po siya kayang pag-aralin. Wala akong trabaho. Yung asawa ko, wala kang aasahan doon. Sige na, utang na loob. Kunin na siya. Sige na, umalis sa trabaho ko, makita ang asawa ko. Anak, huwag matigas sa ulo ha. Makinig ka sa nanay. Magpapakabait ka doon, ha? Sandali ka lang doon. Pangako sa'yo, ako yung susundo sa'yo, ha? Hindi kailanman nagpakita si nanay. Taon ang lumipas.
Ilang taon niya akong pinaasa. Ang pangungulila ko kay nanay ay kasabay sa pangungulila ko sa'yo. Bumalik ako sa lugar kung saan tayo nagsimula, kung saan tayo nagkakilala. Manang, may kilala po ba kayo ng Betty? Ha? May nagawa mo pang magtanong? Hindi mo ba alam na isang taon na nakalipas, gumawa ang mga basura dito. Nadamay ang bahay ni Mang Pedro at kasama ang kanyang binata. Si Rendel. Oo, nakakalungkot na. Nakita ang paggawa ng mga bangkay at hindi na siya nakilala. Hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin matanggap ang mga nasambit ng matanda. Hinintay kita ng maraming taon. Hindi mo man lang ako hinintay pabalik. Nanabik ako sa dapat sana'y mga yakap mo. Patawarin mo ako, Rendel, kung nahuli ako ng isang taon. Hindi po. Ako po si Jake. Ano pong order niyo? Wala. Mamaya na ako. Nanlamig ang aking buong katawan nang makita ko siya. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Ang huling larawan na ipinadala mo sa akin ay kahawig na kahawig niya. Nalilito ako. Totoo ba itong nakikita ko? Ma'am, nakalimutan niyo yung wallet ko sa restaurant. Yun lang. Para sa'yo. Sinamantala ko na ang pagkakataon na masilayan ko siyang muli. Ang pangungulila ko sa'yo ang nagtutulak sa akin para gawin ito. Ma'am, may gawin ba kayo? Wala naman. Sino labas tayo? Sige. Bago kami magkita ni Jake, hindi ko mapigilang maging malungkot. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang panlolokong ginagawa ko sa kanya at sa sarili ko. Hindi ko kayang mahalin ang taong ito, Rendel, para lang mapunan ang pagkawala mo. Ayaw ko siyang umasa. Ayaw ko siyang mag-ilusyon. Ano meron? Baka laki ko lang yung patwa na yun. Mas malaki pa. Pre, binitin niya ako. Lugaw ko.
Hindi na kasi nagsalita pagkatapos nun eh. Hindi na rin umimik. Oh, wala man lang sinabing dahilan. Meron pre, meron. Di mo niya diniretso sa akin. Sinabi niya. Pero, nabanggit niya yung lalaking minsan niyang inibig. Sinabi pa nga niya na doon raw siya nakatira sa may tambakan. Oh, ano nangyari sa kanila? Putang ina. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko nga alam kung bakit mahal na mahal yung lalaking yun eh. Ito pang malupit. Patay na yung lalaki. Patay na yung lalaki. Tang ina. Akalain mo yun? Tinalo ko ng patay. Alam mo kasi pare, hindi mo kasalanan na naduwag siya sa relasyon niyo. Sa buong pagkakala ko, di na ako habulin yung pakungot sa landslide na yan. Hindi lang siya yung namatayan. Isipin mo yun. Isipin mo buong pamilya ko nabagsakan ng basura. Tang ina. Hindi lang din siya yung nawalan. Pre, ako din nawalan. Nawalan ako ng alaala. Alaala. Ito nga. Hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung sino ang babaeng itong nasa wallet ko eh.